si Father Robert Reyes pala ay nasa kabilang linya na. Father, magandang umaga po. Magandang umaga po, Noli po. Opo. May binabanggit na ho kayo na maring isa sa mga dahilan kung bakit kakaunti na sumisimba daw Katoliko, sabi sa survey, ay dahilan sa boring na sermon ng ibang pare. Ay, yan pong boring na sermon ay, Noli, matagal na po yung pinag-uusapan. Okay. Isa po yan sa dahilan. Kasi nga po, ang problema namin mga pare, sa dami po ng misa paglinggo, ay para po kaming nagiging sirang plaka, Noli. So hindi ko mahirap i-describe kapag kunwari wala pong dumating na nagkasakit yung aking mga katulong na pare. Minsan naman po ipaparis sa UP, nakapag-misa po ako ng 7, Noli. Sunod-sunod. Sus Mariosa. At para pong gusto ko na pong tumalon sa mula sa bubungan ng simbahan po. Dahil po ako mismo ayoko na pong marinig yung sarili ko. At naghahalo po yung pagod saka yung siyempre kapag nagbibigay ka ng homily, gusto mo pong maramdaman ng nakikinig at salita ng Diyos. Kaya yung minsan po, lalo na kapag hindi kami nakapaghanda ng maayos, hindi po maganda ang mangyayari po. Kawawa po yung magsisimba. Kaya isa po yung factor kasi marami akong parokyano na nagbo-born again, Noli. Opo. At ang dahil sinasabi nila, Father, kami ay lumipat sa ganitong simbahan dahil po yung pastor ay naghahanda ng husto sa homily niya. Pero ang malaki pagkakaiba, Noli, yung mga born again churches, yung services nila po once a week lang. So, kaya meron silang isang linggong paghahanda. Samantala po kaming mga paring Katoliko, araw-araw po yung misa namin. Ano hong masasabi ninyo na ang isa daw sa mga dahilan ay itong ang simbahang Katoliko mismo ay nakikialam din sa takbo ng politika ng ating bansa? Ay pwede pong sabihin na factor yan, pero at the same time, huwag natin kalimutan po, kung hindi po nakialam si Cardinal Sin noong mga panahon ng martial law, ay hanggang ngayon po siguro ang mga Marcos pa rin may hawak sa atin. Ano po yung argumento ng pakikialam ng simbahan ay depende po sa takbo ng panahon eh. Kapag nakikinabang ang tao sa pakikialam ng simbahan, natutuwa ang taong bayan. Pero kapag tila hindi nakikinabang at tila nakakagulo ang simbahan, ay pwede pong batikusin ng simbahan at sabihin, para bang wala na po sa lugar ang inyong pakikialam. Pero, Noli, yung salita po ng Diyos ay hindi po yan namimili na kung nang sasabihin eh. May tinatawag na yung prophetic dimension ng preaching. Ibig sabihin, kailangan sa pagbigkas ng wika ng salita ng Diyos, ito po ay laging binibigkas na may kinalaman sa nangyayari sa ating lipunan para ang mga tao, ang mga nakikinig po ay mamulat po sa katotohanan. Kaya hindi pwede po talaga ihiwalay sa buhay ng tao po ang salita ng Diyos. Ano naman reaksyon nyo na ang mga misa ngayon ay nasa mga mall na at kumisan ay kahit sa social media, kasi ang alam ko, kinagisnan ko na simbahan pa rin ang dapat puntahan ng mga Katoliko tuwing araw ng linggo. Opo, alam nyo, yung sa mga misa sa mall, hindi rin po ako masyadong masaya dyan kasi nagiging commercialized na po. Masyadong commercialized. Pero yung misa po na lumalabas sa social media, na napapanood sa internet, na YouTube, ako po ay walang problema dyan. Kasi po talagang wala naman po tayong control dyan, Noli, di ba? Kapag may nag-video sa misa at yung homily, binidyo ni YouTube yan, ay wala po tayong control dyan. Pero yung lugar kung saan tayo nagmimisa, may control po tayo dyan. Kaya yung discomfort ko lang po sa mga misa sa mall, yung mall po ay isang templo po ng konsumerismo. Tapos bahagi na rin po sa binebenta sa mall ay yung misa po. Kaya hindi po ako masyadong masaya na ang mga misa ay nasa mall. Pero ganun pa man, yung mga nagsisimba sa mall, ang kanilang katwiran, yung mall, one-stop shop na talaga. Nandun na ang lahat. Nandun yung groceries, nandoon yung cellphone. Nakasimba ka pa. Nakasimba ka pa. Nakasimba ka pa. Pero yun nga, nagiging commercialized po, Noli.
Isa pong dahilan, Kanoli, kung bakit nanglalamig ang maraming Katoliko, isa mismo mga parokyano ko na rin po nanggaling to. Oho. Sabi nila, Father, napapagod na kami sa second collection. Isa pa yun. yung parating pong pinag-uusapan ng pari yung salapi po. Oho. At sabi nila, Father, okay lang po pag-usapan ng salapi. Basta nabusog lang mo yung aming puso't kaluluwa Correct. sa salita ng Diyos. Correct. Pero minsan po, may mga pari po na simula pala ng misa, ay pinaalala na yung construction fundraising niya. Sabi niya, itong misang to, huwag niyo pong kakalimutan, mamaya po sa ating kolekta, ay huwag po kayong magdadamot, ganyan, etc. etc. Yung buong misa po ay umiikot po sa usapin ng salapi at fundraising. Yan po, isa pong nagpapahina po yan ng appeal ng pagsimba. Marami po wala naman po nagsimba para makinig po ng fundraising, di ba ho? Nagsisimba po yung tao para pakinggan ang salita ng Diyos at para magdasal at para tanggapin ang katawan ni Kristo at sa hulihan umuwi na busog ang isip, ang puso at ang kaluluwa. Pero na minsan nadidismaya po na nauuwi po sa usapang salapi, fundraising, ang aming pagmimisa. Kaya magandang hamon po yan. Salita ng Diyos, higit sa lahat, ang pagtaas ng moral ng mga nakikinig kaysa sa fundraising po. Kayo ba naniniwala ako sa survey? Naniniwala po ako dyan, Kanoli, kasi nararanasan ko yan sa mga parokyang pinaglingkuran ko. Wala akong eksaktong bilang, no? Pero napapansin ko, dahil ako'y nag-iikot sa mga bahay-bahay, magugulat na lang ako na itong pinupuntahan kong bahay, biglang naging born again na po sila lahat. Kaya sabi ni Pope Benedict, ang ating nag-retired na Papa, ang hamon is to become a church of the minority. How to find meaning, kung paano natin matuklasan ang ating kahalagahan at kabuluhan. Bilang simbahan, pinag-uusapan niya sa Europa, no? Opo. Simbahang maliit, simbahan ng kakaunti. Kasi nangungunti na po ang Katoliko sa Europe at talagang doon po, meron po mga lugar na yung mga kongregasyon po ay zero vocation, Kanoli. Hindi ko na po babanggit kung anong kongregasyon, pero majority ng mga kongregasyon sa Europe po ay kaunting-kaunti na po ang sumasama sa kanila. Pero meron mga iba, okay pa, pero marami pong talagang dumadaing, wala na pong pumapasok na sa aming mga konbento. Totoo ba may mga simbahan nagsasara na dahil walang sumisimba? Ay, hindi lang po nagsasara. Nung ako po'y dumalaw sa England, yung mga ibang simbahan to naging binenta na po, naging commercial opera na. house, naging theater, naging supermarket. Nasasyak ako pero kasi nga po naghihirap na rin ang simbahan kasi nagkukulang na rin ang sisimba, kaya napipilitan na rin ibenta yung mga simbahan na wala na pong gumagamit. Napakalungkot, di ba, Kanoli? Pero Opo. yan, imbis na tayo po ay madismaya, ang hamon po sa ating mga leaders, sa ating mga obispo, sa mga kardinal, ay wag lang magdasal. Wag lang magdasal, no? Kundi pag-aralan ng may bukas na mata at isipan kung bakit nangyayari itong pangungunti at pananamlay ng mga Katoliko. Samantalang lahat po naman ng problema ay may solusyon. Ako'y naniniwala, Kanoli. Ito'y hamon lang po sa atin ng Panginoong Diyos na malalampasan po natin. Wake up call, Father. Opo. Salamat po, Father, at magandang umaga sa inyo. Salamat po, Kanoli.